Kasama na ng iba pang mga preso sa Quezon City Jail si dating Senador Bong Revilla na nasasangkot sa flood control scandal. Sang-ayon dyan ang ilang kaanak na mga nakakulong doon para raw maranasan niya ang tunay na hirap sa bilangguan. Nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Matapos ang 7 araw na medical quarantine na ilipat na si dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. sa regular na selda sa New Quezon City Jail. Doon din nakakulong ang iba pang mga preso pero hindi pa malinaw kung sino ang mga kasama o mga kakosa mismo ni Revilla sa kanyang selda. Kinumpirma ito ng kanyang asawa na si Cavite 2nd District Representative Lani Mercado na bumisita sa dating senador. We're praying that he will be safe. Kamusta daw po siya ko ngayon na nailipat na siya? We're praying. Dumalaw din kay Revilla ang kapatid niyang si dating Antipolo Mayor Andeng Inares. Mga anak niyang sina Cavite 1st District Representative Jolo Revilla at Aguiman Party List Representative Brian Revilla. Si Brian, aminado na mahirap ang pinagdaraanan ng kanilang pamilya ngayong nakakulong na naman ang kanilang ama. So mahirap lang din po sa amin and it's hard for me to also express how I really feel because it's a hard position to be in right now. Bukod sa pamilya Revilla, may mga kaanak rin ng ibang PDL ang bumisita ngayong araw sa New Quezon City Jail. Sang-ayon ang ilan sa kanila sa paglipat kay Revilla sa regular na kulungan. Para maranasan din niya kung paano rin yung mga ginagawa nila dyan. Walang special para sa PDL na nakakulong. Laging sinasabi nila walang VIP. Bakit ibukod pa sila kung walang VIP? Oo, para malaman rin nila kung ano rin ang maano sa mga PDL. Siyempre, magsasabi niya mga PDL nga kung anong hirap. Nakatakda namang maglabas ng desisyon ang Sandigan Bayan sa musyon ng kampo ni Revilla na ilipat siya sa PNP Custodial Facility sa Campo Crame. Binigyan ng Anti-Graft Court ang Ombudsman Prosecution Panel na magkomento sa apela bukas. Sa February 9 naman, ang bagong pagbasa ng sakdal kay Revilla at iba pang akusado. Nahaharap sila sa kasong paglustay ng pondo ng bayan dahil sa umano'y Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.